Hey! Kumusta kayo mga kabulkit? Kumusta ang inyong mga negosyong vulcanizing shop? Sana ay laging malaki o mataas ang kita. At syempre, ingat-ingat din tayo kasi hindi to basta-bastang trabaho. Timbang buhay, kumbaga. Ngayon ay, sa vlog na to, ito ay para dun sa mga may plano o gustong magsimula nitong negosyong vulcanizing shop. Dahil napansin ko dun sa pinost ko na binibenta kong tire changer, maraming nag-inquire at marami na akong nakachat, nagtatanong, nagka-canvas, at merong isang nagtanong doon na hindi ko makalimutan, kaya nga ito binablog ko kasi sabi niya, hindi mo na ako makakapag simula ng vulcanizing idol kasi wala pa akong pera, hindi ko pa afford yung tire changer. Saka na lang pag nakapag-ipon-ipon. Ngayon, itong ang video ito ay para sa iyo at para sa lahat ng gustong magsimula ng ganitong negosyo. Huwag nyong hintayin o huwag nyong tagalan ang pagsimula ng negosyong vulcanizing shop. Kahit hindi nyo pa kayang bumili o makapag-upgrade o makabili ng one set na magagandang kagamitan sa negosyong to, okay lang yon. Bakit? Dahil ako mismo mga kabulkit ang patotoo na hindi nyo kailangan ng sobrang gagandang kagamitan tulad ng tire changer sa pagsisimula nitong negosyong vulcanizing shop. Ako po, nagsimula na karamihan ng aking gamit ay galing sa junk shop. Maso, sinsil, panikwat, jack na nirepair, at kung ano-ano pa. At yung compressor ko na 1/2, nabili ko lang ng 7,000 sa bayan ng Santo Domingo, Albay, sa isang bus company. Pagkakaalala ko, Antonina Bus Line ata yun. Tapos, yung aking pangluto, yung hot press ko, yung plancha, assemble lang po namin. Galing din sa junk shop. Lahat yon. At naalala ko pa, yung aking number 14 at 19 na box wrench, nabigay sa akin ng aking kuya. At isang crescent o adjustable wrench, isang vice grip. Yun ang aking mga kagamitan nun. Plier, tapos ice pick, yun. Wala pa akong tire changer, walang magataas na HP na compressor, at kung ano-ano pang magagandang gamit sa vulcanizing shop. Ngayon, sasabi ko sa inyo to kasi para makapagsimula kayo. Dahil matagal akong panahon o 6 years akong nagtiyaga sa mano-mano bago ako nag-upgrade sa tire changer at iba pang mga kagamitan sa vulcanizing shop. Pagpasensya nyo na pala, ang background ko ay hindi gulong, hindi vulcanizing shop. Andito nga pala ako sa aming munting bahay ng aking misis. Katatapos lang nito at proud ako na sabihin sa inyo na ito ay katas ng vulcanizing shop. Totoo po yan. Hindi to katas ng ano pa mang trabaho o negosyo, kasi ang negosyo ko lang vulcanizing shop. At ito nga, ito yung patotoo mga kabulkit. Pero balik tayo dun sa pagsisimula ng luma na kagamitan. Hindi nyo kailangan talaga ng sobrang babrand nyo. Magsimula muna kayo at dun nyo malalaman na kailangan nyo na mag-upgrade, at sigurado ako kahit paano makakapag-ipon na kayo nun. Sa pamano-manong trabaho, makakapag-ipon kayo. At sigurado ako mabibili nyo yung tire changer na gusto nyo. Kasi ako, sabi ko nga, 6 years ang inantay ko para makabili ng una kong tire changer. At ngayon nga, nagbebenta na ako ng tire changer. Hindi ko sabing bumili kayo sa akin na okay lang bumili kayo kahit saan. Kung bumili kayo sa akin, salamat. Kung hindi, salamat pa rin, okay lang yun. Normal yun kasi marami kami nagbebentang tire changer. Pero legit ho ako. Ngayon,
Sa 6 years na yon, nagtiyaga ako ng mano-mano. At isa sa mga dahilan bakit nag-upgrade ako ng tire changer ay kailangan na po. Dahil meron talaga tayong mga customer na papasok, lalo na yung mga magagandang sasakyan. At syempre, hindi nila yon ipapasikwat yung gulong dahil alam nilang magagasgasan yon. Kaya ang una nilang itatanong sa'yo, boss, meron ka bang tire changer? At kung wala, ang gagawin nila, papahanginan na lang sa'yo at tatanungin ka pa kung saang shop merong tire changer. Yun ang masaklap. Kasi ilang beses na, maraming beses na sa loob ng 6 na taon, lagi ko yon nararanasan. Yung tanong na, boss, meron ba kayong tire changer? Ang sagot ko, wala. Kaya ang sinasabi ko, doon sa tiyuhin ko, meron doon muna kayo magpagawa. At sinasabi ko sa kanila na nag-iipon pa ako, boss, ng pambili ng tire changer. Yun. Kaya, nung makaipon na talaga ako, bumili na ako. At nung pagkabili ko ng tire changer, lalong lumakas yung shop ko, dumagdag yung kita ko, at eto na nga. Marami na akong napundar. Hindi ko siya sabing yumaman ako dito, hindi ho normal lang yung kinikita ko. Normal lang. Siguro, isa to sa mga sekreto bakit nakapag-upgrade ako ng mga gamit sa shop. Kahit barong-barong yung vulcanizing ko, pero yung gamit talaga doon, masabi kong hindi yung sobrang high-tech. Tama lang. Isa sa sekreto na dapat yung matutunan pag magsisimula kayo ng anuman sigurong negosyo, kahit ano yan, dapat aralin nyo at disiplinahin nyo ang sarili nyo paano humawak ng pera. Alamin nyo kung ano yung pagkagagastusan nyo. Dapat malaman nyo, ako late ko na ito nalaman kung ano yung pinagkaiba ng kailangan sa gusto. Yun, dapat matutunan po natin yon para sigurado na makakapag-upgrade kayo ng mga gamit at siguradong makakapag-ipon kayo. Aralin po natin kung paano palaguin ang pera. Yun po yun. At hindi lang yun, basta marami pa na mga dahilan kung bakit ako nakapag-upgrade na saan na ba ako? Basta ito mga boss, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na magsimula sa maliit. Kung iniisip nyo na baka walang pumasok na customer dahil wala kayong tire changer, wag. Okay lang yun kahit mga motor lang muna, mga jeep, mga dilac ring na puro pukpok. Kung hindi nyo kayo makagawa ng tubeless, walang problema yun. Ang importante, meron nang pumapasok na pera. At alam na ng mga tao na ikaw marunong mag-vulcanize at meron kang pwesto. At ito, isa pa pala to sa mga sekreto. Galingan nyo sa pagbibigay serbisyo sa customer natin. Kasi ikukwento tayo, mapapangit o mapaganda ang ibibigay nating serbisyo. Ikukwento nila tayo. Ngayon, piliin nyo kung paano kayo, kung anong gusto nyo, kung paano kayo ikwento ng customer. Yung bang ikukwento kayo para mas dumami, para ireto yung shop nyo na doon kayo magpagawa, boss, sa vulcanizing niya kasi magaling ang gumawa. O doon kayo sa, huwag kayo boss dyan kasi ang pangit ang gumawa, back job yan, mamaya-maya flat uli yan. Pero hindi ko po siya sabi na sobrang perfecto kong vulcanizer kasi marami din ako naging back job dahil nagsimula din ako sa hindi marunong. Kaya aralin lang natin ang aralin yung vulcanizing at sigurado ako na may mangyaring maganda sa buhay nyo, sa shop nyo. Basta ganun, meron. Basta maniwala lang kayo na kaya nyo. At basta huwag nyo mag-isipin na pag wala pang tire changer, hindi pa kayo magkapagsimula. Hindi yung basihan. Basta magsimula ho kayo. Yun lang. At hanggang
hanggang dito na lang ang vlog ko. Kaya kung may katanungan kayo, message lang po kayo dyan. At sa susunod, ang iba-vlog ko ay yung una kong naging pwesto, bakit ako nalugi doon. Sana abangan nyo dahil may mapupulot kayo doon. At ayaw ko nang pagdaanan nyo pa yung nangyari sa akin. Yun lang po yun. Wala na akong masabi. Magpipintura pa kasi ako. Babay muna mga boss, mga kabulkit. Salamat at natapos nyo ang video ito. Thank you. Ito lang masabi ko. Magsimula na kayo. Huwag na kayo magdalawang isip pa. Bye-bye!